tayong maayos eh. Okay? Pagkakataon maayos. Wala, wala na Baka- tayong wala na tayong isinagot eh sa mga tawag dito, sa mga tatanong sa atin kung hindi laging ayos eh. Minsan nag-isip tayo na pang sagot eh, pero wala eh. Yun ba? Ayos lang. Ayos naman. Gusto nga, iniisip ko, Bakit naman maglabas pa pwede tayo? mag-share ng ano dito. Pwede mag-share ng depresyon. Maganda para maiba. Para maiba. Masaya. Binagtanong siya, musta ka na? Masaya. Ako mayaman. Mayaman ako. Okay, naka-live na tayo. Antay lang tayo saglit ng mga ano natin, ng mga viewers natin para Pag susunod na tanong nyo sa akin, sasagot ko ano. hindi tayo Pwede bang nagsasalita. yumaman? Masaya, mayaman na ako. Open-minded ba kayo? Sunod na sabihin sa ipautang. Ba't tumahimik kayo yung bigla? Meron tayong isang viewer agad. Oo, nag-adjust ako ng kulay ng ano ko ng ring light ko eh. Yung ring light ko kasi minsan may parang dilaw, may light na masyado. Tatlong klase yung kulay niya eh. Evening po sa ating first viewer, si Pastor Nante. Kilala niyo to, Brother Jet? Shoutout kay Pastor Nante. Friend ko po siya. Yun. Taga Naik. Good evening po. Buti nakikita mo yung yung mga tawag dito, yung mga Ayan, gamit ko po isang cellphone. Isang cellphone mo. Gumaganda yung ano natin, ano? Sa cellphone makikita eh. Kaso lang minsan pa nag-uusap na tayo, tapos nakabukas yung cellphone, nag-i-echo. Parang ano tayo, nag-i-improve na tayo ah. Sa next, taga na natin yan. Jed naman sa susunod, ang bigyan ng ganyang background. Kulay Cellphone pink, pala. Brad. Ayos sa cellphone eh. Anong cellphone nga pala no? Ano bang kulay gusto mo? Rainbow. Pink na, pink. Pink na lang na. Yung akin medyo updated na ng konti eh. Yung kalapate hindi na umahon yun, pabagsak pa rin eh. Tinatakpan ko kasi lagi. Yan o. Yung design ng kay Pastor iba. May halaman yung kay Pastor ah. Yung sa akin gusto ko may puno naman ah. Dapat sabi mo kay Tess, yung design ng akin may puno sa likod. Anong puno? Ano? Gusto mo may puno pa eh. Nara para Pilipinong Tibay. Patibay. Anyway, marami ng nakaka-discover ng biyaya. Maraming nai-intrigue pag pinag-usapan yung grace eh. No? Kasi yung grace nagpapalaya eh. Isipin mo. Karamihan ng church ngayon kinukulong yung tao eh. Tapos tayo pinapalaya natin. magalit siya. Ikaw talaga. Ay, anyway. Hindi, kinukulong dun sa mga tradisyon na nauukol sa batas. Para klaruin natin. Hindi ba nagpa-fluctuate yung signal ko? Hindi naman. Hindi naman po. Parang yung signal ko mahina eh. Takas naman po. Ha? Takas naman po yung boses. Oo. Siguro doon lang sa Anyway, sige. So, pwede na siguro tayong
magsimula. Unahin ko na ang pagbati sa ating mga viewers ngayong gabi. Once again, mga kapatid, welcome po to Grace Life Forum, na kung saan wala pong ibang pinag-uusapan dito sa forum na to kung hindi yung mga bagay-bagay na may kinalaman po sa ilalim ng New Covenant na sinasa-ilaliman natin. Ang New Covenant kasi ay under grace o Covenant of Grace. Kaya Grace Life Forum ang ating ginawang tema ng forum na kasi ang pag-uusapan natin ay mga bagay na may kinalaman sa grasya ng Panginoon. Okay? So magandang gabi po ulit sa ating lahat. Ito po si Brother Henry Uy, pastor po ng Grace Life Church sa Binyan. Good evening po sa inyo lahat. Okay, so pakiramdaman ulit. Magandang gabi po sa lahat. At continuation po tayo, ano. So extend natin yung init kasi malapit na pong magtag-ulan. Tayo dito lagi namang mainit yung ating pinag-uusapan eh. So extend natin yung continuation ng ating mga pinag-uusapan ng mga nakaraang 2 linggo na pala, no. Kasi alternate tayo eh. So salamat po dun sa mga ka-tune in lang, may mga kapapasok pa lang, dun sa mga darating pa. Sana makahabol po yung iba. Dahil napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayon. Hindi lang ito mainit, ito po ay controversial. No, baka yung iba sa inyo ay ngayon lang ito maririnig. No, kaya bantayan nyo po, no, yung aming pong mga pag-uusapan dito. So muli po, isang mabiyayang gabi po sa lahat at isang mapagpalang gabi po. Naka siya, naka yung mic yan. Magandang gabi po sa lahat. Okay po. Magandang gabi sa lahat ng mga sumusubaybay ng ating Grace Forum. Nakaka-excite yung part 2 ng ating discussion, no? So, magkakaroon tayo ng mas malalim pa na paghukay. Kasi talagang napaka-importante ng topic na ito, no? Kasi hanggang ngayon, marami pa rin hindi naiintindihan. Kaya, huwag kayong magsawa na i-share po yung ating forum, no? Sa mga, lalo na sa mga kakilala natin na alam natin na hindi pa nila naiintindihan yung mga ganitong bagay. So, salamat. Magandang gabi. Ako po si Brother Jet. Okay, good evening. Isang mapagpalang gabi. Muli si Brother Jerry ng Grace Life Church Binyan. Isang mapagpalang gabi sa ating, meron tayong 7 viewers ngayong gabi. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at sa makakapanood pa ng ating live. Isang mapagpalang gabi, araw kung nasaan ka mga lugar ngayon. Welcome dito sa ating Grace Forum. At salamat din sa mga nag-follow. Tsaka yun nga po, pakilike na lang sa ating mga every time na nagla-live tayo at follow sa ating page para updated tayo sa next natin na mga pag-uusapan. Okay, last time, kung matatandaan nyo sa mga nakapanood, ang ating topic ay patungkol sa yung tanong na ang kaligtasan ba ay nawawala o hindi. So ngayong gabi, medyo binago lang natin yung ating magiging title. Medyo level up tayo. English natin ngayon na Can I Lose My Salvation? ang topic ang title ng ating pag-uusapan ngayong gabi. Okay, sigurado maraming may mga nabitin dun sa mga nakapanood last time, no? Kasi meron tayong nakahang na verse doon. Okay, patuloy natin ngayon na pag-usapan dahil nga itong topic na ito ay kung ang kaligtasan ba ay nawawala o hindi. Sabi nga, di ba? Umabot ng 4 na siglo nang usapin sa dalawang views na yan. Pero last time, nag-focus tayo muna sa mga verses na nagbibigay ng linaw kung paano tayo naligtas or ano ba ang paraan ng kaligtasan ng Diyos. Doon tumatakbo yung ating usapan last time kung natatandaan niyo. Okay, so sa Book of John, marami tayong mga verses na discuss doon. Siguro, mabot siguro ng 6 to 7 verse. So isa doon sa verse nating napag-usapan, yung sa Book of John, ay yung John 5:24. Sabi doon, "Very truly I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be judged,
but has crossed over from death to life. O, isa lang ito sa verse na ating nabanggit ngayon doon sa karamihan ng ating discuss last time. Sabi dito sa ating binasa, so malinaw na in the past, believers has crossed over from death to life. Sa present naman, nagkaroon ng buhay na walang hanggan in the moment of believing yung mga Kristiyano. At sa future, believers, sinasabi dito, ang mga believers will not be judged. Sana po naging malinaw sa lahat na doon sa mga verses na tinanggit natin, yung ngayon at saka yung mga nakaraan, na ang kaligtasan ng tao ay sa pamamagitan lang ng pananampalataya. No additional work. Okay? May mga Kristiyano na naniwala na ang kaligtasan ay nawawala. Siyempre, pagka naging pasaway, di ba? Yan, may mga Kristiyano naman na on the other hand, na naiwala sila ng kaligtasan ay hindi nawawala. Yung sinasabi nga natin na once saved, always saved. Yan nga po, nabagit natin yung Arminianism na ang nagpasigat ay si Jacobus Arminius. Yun sila yung mga naiwala na ang kaligtasan ay nawawala. Doon naman sa naiwala na ang kaligtasan ay hindi nawawala or once saved, always saved, yung mga tinatawag na Calvinism na nagpasikat naman noon ay si John Calvin. Pero yun nga po, nasabi natin na kami dito sa Grace Life Forum, ang stand namin, naiwala kami na we are once saved, always saved. Pero hindi kami Calvinist. Hindi kami followers ni John Calvin. Pumapabor lang kami sa mga teaching niya dahil siya yung merong matibay na batayan sa Bible. Okay, so in continuation sa ating nakahang na verse last time, kung saan yung isa sa mga verse na pinanghawakan ng mga Christian, naniniwala sila na ang kaligtasan ay posibleng mawala. Okay, balikan natin yung ating last na verse na binanggit doon nung sa ating pagtatapos last time. Sa Book of John, 15:1-6, NIV version po ang ating babasahin. Okay. I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does not bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, as I also remain in you. No branch can bear no fruit by itself. It must be remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and be burned. Okay, isa ito sa possible na paniniwalaan ng mga Kristiyanong naniwala ng kaligtasan ay nawawala. Yung mga yung pinasikat ni Jacobus Arminius, mga sa Arminianism. Okay, dahil siguro sa pagbabasa nito ng verse, maaring masasabi natin na merong misinterpretation sa verse na ito, no? Kasi sinabi dito sa makita natin, he cuts off every branch. So parang may pagputol. May Pag hindi namunga. Oo, tapos pag hindi namunga, puputulin. Tapos dito sa bandang uli, na binanggit dito na such branches are picked up and thrown into the fire and be burned. Sa impyerno na, may apoy. Pag ganun, may apoy, di ba? Talagang maisip natin, impyerno na yon. So, ayun, ito yung ating pag-usapan ngayong gabi. Linawin natin ang verse na ito, himay-himayin natin. Hindi po ito dahil sa sariling paliwanag ng ating mga pagsalita, kundi kung ano po talaga ang sinasabi ng Bible sa verse na ito. Okay, Brother Jed, ano bang ating malalim na paliwanag sa verse na ito? Bro. Okay, so ayon sa sinasabi ng iba, dahil sa verse sa chapter 15 verse 2, dahil daw sabi dito sa NIV version, he cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does not bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. So dahil sabi dito, pag hindi daw namumunga ay pinuputol. Yun yung syempre pagka-interpret ng maraming mga Kristiyano, kasi nga sa ibang salin pa nga ay sa New King James yata ay take away,
Kung tama, takeaway ba? Dito sa NIV is cut off. So, kailangan natin magdahan-dahan dito, no? Kasi hindi natin pwedeng i-interpret yung mga verses na parang medyo nahirapan tayong intindihin doon sa mga malilinaw na verses na nagsasabi ng kaligtasan is tiyak, sure at hindi nawawala. Marami namang verses nagsasabi. Kaya hindi natin pwedeng basta na lang magkaroon tayo ng interpretation dahil sa isang verse na parang hindi naman ganun kalinaw kung ano ba talaga. Kaya dapat natin itong chine-check. Unang-una, yung original na pagkasulat. Kasi, 'di ba, importante 'yon sa ating pag-aaral kasi kung gusto talaga natin makita yung ang talagang meaning, kino-consider natin yung original na text, 'di ba? Kasi doon natin makikita yung mga words na angkop na dapat ginamit doon sa translation. So yung cut off dito, tignan natin kung ano ba talaga nakasulat doon sa original na pagkasulat. Syempre alam natin ito ay sinulat sa Greek. Tignan po natin kung ano yung cut off. Kasi yun yung keyword dito na parang nakakatakot, puputulin kapag hindi namunga. Putol, yun ba talaga ang sinasabi dito ni Jesus? Tignan po natin. Tignan natin yung word na cut off. Kung meron kayong mga interlinear, pwede nyo sabayan. Tignan natin yung John 15 verse 2 sa... Okay. Wait lang Okay, yung word na cut off dito, ang nakalagay sa Greek interlinear is yung word na airo. So, ang meaning, kahit i-check natin sa Google, is nakalagay is to lift up, to elevate. Yun yung nakalagay na word. Yung meaning ng word na aero na tinranslate sa cut off o takes away. So, yun ang ginamit doon na word. Tignan natin kung ano ba talaga meaning ng aero. Cut off ba talaga? Sige, tignan po natin. Okay, so nakalagay po dito is elevate, to lift up. Yun po yung meaning ng aero. So, hindi parang So, iba dapat hindi yata doon sa pagpuputol. Dapat hindi cut off ang ginawang Opo. translation. Ang tamang translation dapat niyan is to lift up o elevate. Elevate. Okay, kung babasahin natin sa tamang pagkasalin, ganito po. I am the true vine and my father is the gardener. He lifts up every branch in me that bears no fruit. Okay, so puputulin muna natin. He lifts up or he elevates, di ba? Yun ang tama kasi yun yung yung nakalagay doon sa original na word which is aero, yun ang meaning niya is to lift up or elevate. Hindi pinuputol yung sanga, kundi inaangat, ina-elevate. Yun po yung keyword doon, cut off, which is hindi naman talaga puputulin, kundi inaangat pala siya. Yun pala yung dapat na translation. So, yun po yung aking masasabi dito na paglilinaw kasi syempre marami pong nakapag-interpret dito na talaga puputulin. Pag hindi namunga, talagang kailangan mamunga ka, kundi yayarihin ka. Yung pamumunga na yun. Yayariin ka. Kailangan mag-produce ka ng fruit or else puputulin ka sa puno. So, hindi pala yon ang ibig sabihin, kundi iniaangat pala para mamunga. Hindi puputulin kasi pag pinutol natin, hindi wala nang chance yan mamunga. Wala na, putol Putol na Paano mamunga? Diba? So, hindi pinuputol. Pag pinutol, hindi wala na. Tapos na. Wala nang aasahan doon. Oo. Bakit ba? Bakit ba yan ang ginawang pagkaka-translate? Siguro makasingit lang ng konti.
may theological bias, no, yung mga translator, ano. Mm. Wala nga nakikita nating posibleng reason diyan eh. And actually sa totoo lang maraming mga versions na mababasa natin, talagang may theological bias yung pagkaka-translate. Mm. Translate. Kung yung mga translator naniniwala doon sa ang kaligtasan pwedeng mawala, yun yung itatranslate yung, Mm. yung susuporta sa Mga kanila. No? alagad pala yun ni Arminius. Alagad. Halimbawa, katulad, ano ko lang, ma-share ko lang. Merong translation na in 1 John chapter 3, kung di ako nagkakamali, na yung mga anak daw ng Diyos hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Everyone who is born of God will not continue in sinning. Mm. Pero sa ibang version naman, ang nakalagay nun, he who is born of God uh, does not sin. Magkaiba yun. No? Magkaiba yun. Isa, will not continue on sinning. Yung isa naman, he does not sin. Pag tinagalog mo yan, yung isa, hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Yung isa naman, hindi nagkakasala. Magkaiba yun. Magkaiba. Oo. So, ang punto ko lang, bakit may mga versions na, na para bang hindi parehas yung kanilang pagkakasalin. And one possible reason, meron ang theological bias. Yung posibilidad na yung mga diyan babanat yung mga King James onlyist yan, na sabi sa inyo, okay, gagamit ng ibang version kasi. Ito lang King James. Okay. puro sa demonyo yan eh. Okay. Hindi naman tayo extreme na ganun, no? It was just talagang possible. Ang the best pa rin talaga, punta ka sa Greek. Kaya maganda yung ginawa. No? Punta ka sa Greek para makuha mo yung tamang interpretation dun sa word na yun. Okay? Si Bishop Joel ba? Ano ba masasabi ni Bishop Joel? Nung binasa ko yung ano niyan, dati ko nung binabasa yan eh. Meron din siyang kahulugan. Isa sa kahulugan niya yung elevate, yung to lift up. Pero marami pa siyang kahulugan yung salita. Pag binasa mo dun sa sa baba, meron din siyang kahulugan na meron din siyang kahulugan na parang ang dating kailangan putulin. So ang mangyayari ngayon, yung magta-translate, kailangan siyang pumili kung alin ang gagamitin niya. Parang yung pastor, 'di ba, yung sa Hebrew, yung pagpapalo. 'Di ba? Yung scourge yung isa, tapos yung isa hindi naman scourge yung hindi sinabi. Pipili ngayon yung magta-translate kung alin gagamitin niya. So doon sa mga kahulugan. Siyempre, kung ikaw magta-translate, may theological bias ka, pipiliin mo yung papabor doon sa theology mo. Kung yung pininiwalaan mo. So, ang pipiliin mo, yung take away. Kasi ako may nakausap na rin ako ng yung pag-uusap. Pinakita ko po yan yung may nakausap ako dati. Pinakita ko yung aking lexicon dati. Tapos, sabi niya, doon sa baba, may kahulugan din na mas piniliin niya ang kahulugan, cut off. Pero sa atin kasi, naniniwala na yung kaligtasan ay hindi nawawala. Pag pinili mo yung translation niya na cut off, ay ang mangyayari niya, may kukontrahin naman na ibang verse. Diba? So, ang talagang kahulugan niya ay hindi talaga cut off. Actually, pag tinignan mo sa King James, take it away nakalagay eh. Sa NIV, cut off po ba nakalagay sa sa NIV? NIV cut off. So, magkaiba yung cut off sa take it away eh. Magkaiba ng kung titingnan mo yung talagang ibig sabihin ng cut off at saka yung take it away. Yung take it away, inalis. Tapos yung cut off, pinutol. So, magkaiba siya. So, sa salita pa lang, maaari nang magkaiba. So, ang mangyayari niyan, makakabuo ng aral na para bang naging kuro-kuro na lang at naging parang sabi-sabi na lang. Depende doon sa kung ano yung gustong piliin nung magta-translate. Kaya maganda yung ginawa kanina ni Brother Jed na tininin niya dun sa Greek ano ba talaga yung kahulugan. Na di ko kontra dun sa ibang verse sa Bible na nagtutukoy, na nagpapatunay na yung kaligtasan ay hindi nawawala. Dagdag ko lang bro, no? Kasi yung context rules kasi pag siyempre yung sabi mo kanina, mayroon yung meaning din ng arrow is remove, mayroon ding nakaganon. Depende kung saan gagamitin. Kasi kung
kung sa konteksto ng ano ng pagtatanim, yung gagamitin yung arrow, hindi walang sense na yung take away o cut off yung gagamitin para mamunga, 'di ba? Pag pinutol nga hindi na magbubunga. So kung merong yung arrow, meron din siyang meaning na to lift up o elevate, meron ding remove. So ngayon, i-interpret natin according sa tamang pagtatanim. 'Di ba? Dapat gagamitin natin sa tamang pagtatanim. So kung gusto ang target is mamunga, hindi puputulin. Hindi i-remove. Kasi nga pag ni-remove mo, hindi wala nang chance para mabuhay siya o mamunga pa. So ngayon, kung logically gagamitin natin yung lift up o elevate kasi yun yung paraan para patuloy siyang mamunga. So kung yung meaning ng arrow is may remove, so hindi natin siya pwedeng ilagay doon. Ang pipiliin mo dapat dito is lift up or elevate kasi in context sa pagtatanim, kung walang sense kung ilalagay mo remove, is wala na chance siya mamunga, wala talaga. So yun ang pag-interpret ng yung context rule. Ibig sabihin yung context kung ano yung tinutukoy pagtatanim, hindi mo nang dapat putulin. Tsaka So, kung hindi siya mamumunga, ang may kasalanan yung yung nagtanim. yun ang lalabas doon eh. Ikaw kasi nagtanim, mamumunga ka base doon sa kakayanan nung nagtanim. Pipili yan ng lupa, 'di ba? Ganun yan eh. So para mamunga ka, ang kailangan trumabaho noon yung nagtanim. Yung gardener. Yung gardener. Sino ba ang gardener? Ang ama. Gardener. Ngayon, kung aalisin niya, di lalong hindi namumunga. Parang yung logical sense parang hindi na siya uubra, hindi siya pwedeng pumasok eh. Magaling kang magtanim, tapos hindi namunga. Hindi ka magaling magtanim. So anong gagawin mo? Yun, kung titingnan mo, ang konteksto noon ay patungkol sa ubas eh. Diba? Kailangan mo lang doon, itaas mo lang yung sanga. Kasi di ba merong yung mga ng ubas? Mga parang nilalagay nila yung daanan ng pangasanga niya. So, kailangan niyang maarawan, kaya kailangan mo lang siyang itaas para mamunga. At trabaho yon nung nagtatanim. Hindi yon trabaho mismo nung mamumunga. So, illogical talaga pagka sinabi mong puputulin. So, hindi talaga akma na tanggalin. Parang pinalalabas mo diyan na pag yung kaligtasan ay nawawala, hindi tama yung pagpaplano nung nagtanim, nung nag-aalaga. Hindi siya capable na pagbungahin yung kanyang itinanim. So, magiging lalong hindi na tama 'yon. 'Di ba? Kasi yung Diyos Ama siya yung nag-aalaga siya yung gardener eh. Tapos ang puno pa ng ubas ang Panginoong Jesucristo, di lalong hindi talaga tama na hindi mamumunga. Mamumunga at mamumunga. Siguro iba-iba lang yung panahon. Minsan nanghihina tayo, medyo bumababa lang ng konti yung ating enerhiya, pero siyempre kailangan lang itaas. 'Di ba? Mababa lang yung power natin minsan kaya minsan nababackslide ng konti So ang gagawin ng Ama doon, itataas na tayo uli para maarawan naman. Para mabigyan ng maganda-gandang pasok. Si Pastor Henry na pong bahala dyan. Alam nyo, itong metaphor na binigay ni Lord about the vine and the branches, isa ito sa pinakamagandang metaphor na ibinigay ng Panginoon to describe our relationship with Him. Kaya lang, sad to say, actually kung may intindihan ito ng maraming Christians o ng lahat ng Christians, etong metaphor na to actually mas nagbibigay pa ng kumpiyansa sa atin about our eternal security. Okay, kaya lang ang nangyari etong metaphor na to na misinterpret at nagagamit upang maging panakot sa mga members ng church, di ba? So kapag ang simbahan ay medyo nangangaunti, mga ganyan, di ba? So ipipreach ngayon to ng mga leader. At ang dating kasi ng verse na yan, pag hindi mo talaga inintindi, yung mga Kristiyanong hindi namumunga. Kasi diyan sa metaphor na yan, ang vine, si Jesus, ang branches tayo.
ang gardener ang ama. Tas sabi ng metaphor, pinuputol sa version na pagkaka-translate, he cuts off, kina-cut off daw ng Father, every branch in me, sabi ni Christ, that bears no fruit. So pag hindi ka nagbe-bear fruit, you will be cut off. So pagka ipinreach ngayon ito ng mga mangangaral o ng mga pastor, may himig ng pananakot, no? Kung ayaw mong ma-cut off o maputol, kailangan mamunga ka. And of course, ang interpretation parate when it comes to bearing fruit is ikaw ay nakakawin ng souls, no? Namumunga ka, meron kang mga nadadala na tao sa Panginoon. Okay? Ang tingin ng mga legalist diyan ay parang warning sa mga believers na kapag ikaw ay hindi namunga, puputulin ka. At syempre, pag naputol ka, yung salvation mo, nagka-problema na. So lumalabas, hindi lang kasalanan ang nagpapawala ng kaligtasan according to legalist. Yung non-bearing fruit ng mga believers, if you do not bear fruit, pag hindi ka namumunga, pwede ring mawala ang salvation mo. So, yun yung parang lumalabas na teaching dyan. Buti na lang, meron na tayong access ngayon sa mga Greek interlinear, ano? Kasi hindi naman tayo talaga pinalad na mag-aral ng Greek language. Okay, buti na lang, meron ng mga interlinear na po pwede nating pagkuhanan ng source at malaman kung ano talaga yung sinasabi ng verse na yan. Kasi hindi naman po pwedeng i-contradict ng Panginoong Yesus ang kanyang sariling katuruan no, na ang kaligtasan is a gift at ang kaligtasan pag tinanggap mo na you can never lose your salvation. Kasi ang tinanggap natin in the first place is eternal life. 'Di ba? Lahat naman ng Christians na magkakaisa diyan. Nung sumampalataya tayo kay Jesus, we receive eternal life. Now, kung pwedeng mawala yung ating salvation, hindi eternal life yung na-receive mo. Temporary life. Kasi eternal life by definition, life that lasts forever. So kung yung tinanggap mo ay pwedeng mawala, hindi siya eternal life. So marami ring verses na nagpapatunay na secure yung salvation natin, no? Sinabi na nga kinote na nga ni Jerry, maganda yung kinote ni Jerry kanina Yung John chapter 5, matibay na matibay na batayan na ang kaligtasan natin, it all depends on Jesus. 'Di ba? Sabi ni Lord in the past, nag-cross over tayo from death to life. At present, meron ka ng eternal life. In the future, you will never be condemned. So napakatibay nung na yon, nung verse na yan to prove our eternal security. Sa John chapter 10, ganun din. Sabi ni Lord, nobody can snatch you out of my hand. And my Father is greater than anything else, greater than me, sabi niya. And nobody can snatch you out of the Father's hand. So lumalabas, secure talaga ang salvation natin. Pero pag binasa mo tong verse na to, nang hindi mo binusisi kung ano yung tinutukoy talaga dito na word na cut off, talagang maiisip mo, pwedeng mawala ang kaligtasan mo kung hindi ka namumunga. Again, hindi iko-contradict ng Panginoong Hesus yung kanyang sariling pangako na ang kaligtasan natin secure. Buti na lang, according diyan sa verse na yan, yung original word coming from the Greek word na kung saan doon doon pinanggalingan yung salitang cut off, ang ibig sabihin pala lift up, no? Airo nang ibig sabihin lift up. So yung Greek word ng cut off na translation sa English, sa Greek airo, at ang ibig sabihin ay to lift up. So lumalabas kapag hindi daw namumunga according kay Jesus yung kanyang sanga, yung sanga hindi namumunga, ang gagawin ng Panginoon i-lift up daw para makalanghap ng araw. Yung mga nag-aalaga ng halaman, alam nila yan So pagka yung kanilang halaman, yung tanim medyo nalalanta, i-lift up nila yon, tatalian para makasanghap uli ng araw at mabuhay. So every branch na hindi namumunga,
inililift up ng Panginoon. In other words, kung i-spiritualize natin yan, yung mga branch na discourage, ang ginagawa ng Panginoon, ini-encourage niya, nililift up niya upang maging fruitful. So hindi siya hindi siya mawawala ang kaligtasan. In fact, sa verse 3, matapos sabihin ni Lord yung he cuts off every branch in me. Tingnan nyo sa verse 3, merong binanggit si Lord na ganito. Sabi ni Lord, sa verse 3, you are already clean because of the word I have spoken to you. So sino ang tinutukoy ni Lord? Magkasunod ang 2 and 3 eh. Yung every branch in me that bears no fruit, sabi ni Lord, I'll kina-cut off. Tapos yun namang branch na nagbe-bear fruit, pinuprune. Pagdating sa verse 3, you are already clean. So sino ang tinutukoy niya rito? Ang tinutukoy niya rito, yung mga branches na yan. Both yung nagbe-bear fruit at saka yung hindi nagbe-bear fruit. So according to Jesus, both of them are already clean. Malinis na yung both branches na namumunga at hindi. Kasi yung word na clean dyan in the original Greek is blameless, pure, innocent, and free from corruption. So yun yung dyan. So both the branch na hindi nagbe-bear fruit at nagbe-bear fruit, both of them are already clean. So hindi siya kaya yung cut off na translation o takes away, confusing yan kapag hindi mo nakuha sa original, hindi mo kinuha sa original Greek word yung salitang yan. Okay? So hindi siya hindi nawawala yung kaligtasan natin if we don't bear fruit. Kasi yung cut off dyan actually nililift up. Yung word na cut off, again, airo, which means to elevate or to lift up. So pag yung sanga hindi namumunga, ang gagawin ni Lord, ililift up niya upang mamunga. Okay? So I hope nagkaroon ng karagdagang linaw yung aking na-share. Dagdag ko lang, Pastor, dun sa yung sanga na hindi namumunga is pinuputol. Parang pag Kristiyano hindi namumunga, pinuputol. Sa totoo lang, hindi naman responsible talaga yung sanga na dun sa fruit. Lang siya lang yung pinagkakapitan ng fruit, pero meron talaga siyang source na pinagmulan. Hindi talaga yung sanga yung pinagmulan ng fruit na yun, kundi yung source nun. Ano ba yung pinaka-source nun, di ba? Yung ugat, di ba? Kung saan siya nagsimula, doon. So yung branch, kaya siya nakakaroon ng fruit kasi connected siya doon sa tree eh. So kapag connected ka kapag ang sanga nakakonect sa puno, talaga magbubunga 'yon. Hindi pwedeng hindi magbunga 'yon. Kaya lang hindi nagbubunga kasi hindi talaga connected. So, 'di ba? 'Yun lang naman sa science, 'di ba? So, pag may ugat, may sanga, di mo kailangan pilitin 'yan. Talagang magkakaroon ng fruit 'yan. Kaya lang ang tinitiyak lang natin, bakit ba hindi nagbubunga? Kasi hindi naman talaga connected sa Panginoon. Yan ang problema. Hindi yung dahil naghahanap tayo ng fruit sa hindi naman talaga connected. So parang Kasi kung sinasabi mo, Jed, ito din yung sinabi ni kanina yung pamumunga hindi rin magagawa nung sanga. Ang pamumunga niya nakadepende pa rin doon sa vine, sa puno. Tama? Ganun yung dating, di ba? In the natural. Oo. Kaya nga ang sabi doon, airo, inililift up. Every branch that bears no fruit, yung sanga na walang bunga, ililift up ni Lord. So talagang hindi pinuputol. Nagkamali lang talaga ng salitang ginamit o pagkaka-translate. Cut off ang ginamit. So pag tiningnan nila sa Greek yan, yung cut off na yan o takes away sa ibang version, very clear. Airo na ang ibig sabihin to lift up or to elevate. Kaya
pag binasa mo yan, gamit yung translation na yon, every branch in me that bears no fruit, he lift up, itinataas. Mm. So kung yun yung ginamit na version, walang confusion. Mawawala ng confusion. Again, sa mga nakikinig sa atin, hindi ho natin inimbento yan. Ano na yan? Yan ho yung nakalagay sa original Greek. Yung word na cut off sa original Greek is airo, which means to lift up. Oo. So, dapat yun yung pagkaka-translate ng version na yan, ng word na yan. Kung may mga malikot ang isip na mag-iisip na paano po kung itinaas tapos di pa rin namunga. Ang sagot dyan, hindi pa rin puputulin. kasi kasi hindi naman talaga cut-off ang ibig sabihin nun eh. I-lift up. Lift up, lift up. Hindi pa rin puputulin kahit di pa munga. Likot lang ng isip ko yan Likot lang po. Tama. Kasi may mga malikot ang isip na paano kung itinaas tapos di pa rin namunga. Hindi pa rin puputulin. Huwag po kayo mag-alala. Kasi wala naman talagang salitang puputulin eh. Wala. Wala talaga eh. Kaya importante po talaga yung yung consideration doon sa yung knowledge sa pagtatanim lalo na ng grapes. Kasi katulad nun, sabi nga kanina, pag sinearch mo sa Google yung yung airo, meron din siyang remove. Kaya importante dito yung knowledge doon sa tamang pagtatanim, lalo doon sa ubas. Doon kukuha talaga ng tamang word na gagamitin ng interpretation. Katulad nun, may remove. So, hindi ka pwedeng kung i-consider mo yung knowledge doon sa pagtatanim na yon, automatically hindi mo gagamitin yung remove. Kasi nga, 'di ba? Ibig sabihin baka yung nag-translate dito hindi naman ganoon hindi niya ganong naisip yung gano'n kasi kung may lift up, may remove, tignan mo kung paano sa paraan ng pagtatanim. Sa paraan ng pagtatanim, Yes. hindi siya puputulin para magbunga kundi iangat, nililinis. Yes. So doon ka kukuha. Pangalawa, mako-contradict yan doon sa teaching ni Lord mismo na binibigyan niya tayo ng assurance na ang salvation natin hindi mawawala. Magko-contradict yun. Magko-contradict siya. Contradicting na kaagad yun. So, X na kaagad yun. Yes. Yun yung kahalagahan ng yun yung kahalagahan ng pag-aralan talagang mabuti yung lahat naman ng mga translation na importante pero Yes. seemingly parang nagko-contradict na yung tulad ng Sa original. Oo, kung nagko-contradict na yung mga verses tulad ng title natin, ang kaligtasan ba ay nawawala o hindi. So may doon, kaya nga ang tagal niyang pinagtawag dito, didebatehan kung nawawala ba o hindi. So pag tapos ang ginamit na verse ay ito na parang nagko-kontra, yun yung part na talagang sisiya sa ating maigi kung yun ba talaga yung sinasabi. Kasi sabi nga, cut off talagang kung literal mo siyang babasahin, talagang puputulin ka tapos may pagtapon pa sa apoy. So, imperno, parang ganun. Sa Tagalog pa, yun ang ginamit na salita. Pinuputol naman. Di ba? Kaya yun yung kahalagahan. So, ito yung napakahalagang itong topic natin ngayon na para doon sa mga Christian na iwala na kung ang kaligtasan ay nawawala, kung isa man ito sa verse na piniwalaan nyo, so sana naging malinaw sa inyo. Pero hindi pa po natatapos doon Meron pa dito sa sa verse 5. Sinabi dito, I am the vine. Ito ba? Okay. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Okay? Sa NIV po yan na version. Sa King James na version, ang nakalagay diyan, I am the vine. Abide. Sa 5. I am the vine. Abide, Abide ang nakalagay doon. Pero kung dito natin siya babasahin, ang sinasabi, if you remain in me and I in you, you will bear much fruit. So parang may sinasabing, parang may gagawin ka. Kasi kung manatili ka sa akin, may effort pero dun sa sinasabi natin nung last time na ang kaligtasan ay wala talagang walang work faith alone. Talagang pananampalataya lang yung
paraan para tayo maligtas. So dito parang may sinasabi na parang meron tayong gagawin. Ano po ba yung masasabi natin sa part na to? Mga pastor, ikaw na po mauna. Maganda yung word na abide, no? Bigyan natin ng konting pansin yan. Kasi yan yung sinabi ni Lord, if you abide in me and I in you, no? Pakibasa mo nga ulit, Brad. If you Sa King James, New King James. if you abide Sa in New, me, Sa King James, may mga iyan eh. Abide if in sa me New, and I in you. Doon pala sa isa yan. sa New As the King James branch, gamitin, bro. oo. ito King James to. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abideth in the vine. Yun yung Yes. pagkakagamit ng salita. Oo. No more can ye, yun yung mga ye. No Mm. more can ye except ye abide in me. Yes. Oo. As apart from me, you can do nothing. Parang gano'n. Yun No, totoo naman even in the natural, walang sanga na makapumunga kung hindi konektado dun sa puno. 'Di ba? Pag tinanggal mo na yung sanga dun sa puno o hindi siya konektado dun sa puno, imposible talaga siyang makapamunga. That is true. Okay? Even in the natural. Kaya medyo controversial ang verse na yan. At yung mga, again, yung mga Christians na medyo may pagkaligalista, okay? Iniisip nila na yung statement na yan, minsan pa isa uling warning yan mula sa Panginoon. At para bang merong condition yan para ikaw ay mag-bear fruit. No? Yan yung condition na parang ang dating kung hindi ka mag-a-abide kay Lord, hindi rin siya mag-a-abide sa iyo. Diba? If you remain in me, I in you. So parang ang dating, pag hindi ka mag-a-abide kay Lord, hindi rin siya mag-a-abide sa iyo. And the only way for you to bear fruit, dapat nag-a-abide ka kay Lord. Diba? So, siguro magandang tanong diyan is, how do we abide? Paano ba tayo mag-a-abide kay Lord? Kasi, ang laging nasa isip ng marami, kapag in-interpret yung mag-a-abide ka kay Lord, so parang may effort kang gagawin. And ang common interpretation ng marami sa word na mag-a-abide ka is yung kapag ikaw ay nagsiserve sa ministry, ikaw ay aktibo sa paggawa ng mga volunteerism sa church o kaya patuloy ka na nagkukumit sa Panginoon, yun, nag-a-abide ka. Parang ganun ng dating, no? Nagbabasa ka araw-araw ng Bible, nagka-quiet time ka, ikaw ay nagpe-pray, nag-a-abide ka. So yun yung dating. At pag hindi mo na ginagawa yun, hindi ka na nag-a-abide. Pero ang tanong, ano ba talaga ang ibig sabihin ng salitang abide? Sa mas mababaw na salita, actually, yung word na abide also means live. Parang si Lord, saan ba ang abode ni Lord, di ba, sa heaven? Ako, I abide here in San Pedro. Si Joel, you abide in Muntinlupa. Okay? Si Jed naman, he abide in Cavite. So yung word na abide simply means live. Now, may sinasabi sa Bible na kung saan yung pag-abide natin sa Panginoong Hesus, hindi ito isang bagay na activity na meron kang kailangang mga bagay na gawin for you to abide in Him. Ito ay position natin in Christ. Tingnan, may babasahin ako. Sa 1 John chapter 4, basahin natin ito. Sa 1 John chapter 4, in verse 15, itong sabi ng Bible, sa New King James ito. Sabi rito, whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in Him, and He in God. So, according kay St. John, lahat ng mga Kristiyano na believer, no? Kasi whoever confesses Jesus is the Son of God, lahat naman tayo, ng mga believers, nag-confess tayo. Ibig sabihin, the word confession means homologeo, nag-agree, no? Tayo ay sumang-ayon na si Jesus ay anak ng Diyos. So if you confess that Jesus is the Son of God, sabi ni John, God abides in you and you in God. So yung word na abide,
dito is live. God lives in you and you in God. So parang same with do sa sinasabi ni Jesus, no? Yung word na abide, hindi ito something na meron kang gagawin para manatili ka doon, no? Yung nag-a-abide ka kay Christ. Sabi ni Lord o sabi ni John, if you confess that Jesus Christ is the Son of God, God abides in you and you in God. So tayo, we are already abiding. Nag-a-abide na tayo at effortless yun. Hindi kailangan merong gawin for you to abide. Kasi abide simply means live. So hindi ito yung katulad ng maraming ang iniisip ng marami na yung abide, word na abide is parang meron kang mga effort na gagawin just like magbabasa ng Bible, magko-commit sa church, gagawa ng mga bagay na volunteerism sa church, no? Para ikaw ay nag-abide. Hindi 'yun ang which is yun yung common interpretation ng marami. Hindi yun yung ibig sabihin ng word na abide. Abide simply means live. So if you confess Jesus is the Son of God, God abides in you and you in God. God lives in you and you are in Him. So yun yung we are in perfect union with the Father and with the Son. Yun ang ibig sabihin. No? So hindi ito effort, walang gagawin na effort. I hope na naging malinaw yun sa power. Parang ikinukunik kasi nila yung salitang abide dun sa cut-off. Pastor, di ba? Oo. Pagka hindi ka nag-abide, hindi ka nanatili, umalis ka. Yung parang gano'n ang ibig sabihin na hindi ka nag-abide. So, na-cut off ka. Yun yung kanilang iniisip eh. Kaya sabi niya, manatili ka. Kasi kung hindi ka mananatili, mawawala ka. Yun yung ibig nilang sabihin. Ganit, kung titignan natin yung puno, di ba? Tsaka yung sanga. Kung tignan natin yung normal, di ba? Yung talagang hindi naman kayang humiwalay ng sanga kung di siya puputulin, di ba? Di ba? Kung yung sanga, hindi niya kayang humiwalay sa puno kung hindi siya puputulin. Di ba? So, yun yung normal. Kasi sa puno, kung yung vine ginamit ganun, yung puno, hindi naman siya mahiwalay yung sanga kung hindi siya puputulin. Kung mahiwalay siya, ibig sabihin, pinutol siya. Ibig sabihin, kagagawa nung vine dresser. Kaya nahiwalay. Kasi pinutol niya. Pero kung sa sarili lang ng sanga, hindi siya mapuputol hindi siya mahiwalay. Kasi wala naman siyang kakayanan ng mahiwalay eh. Kasi connected siya doon, hindi siya mahihiwalay sa puno. Posible yun. Maliban na lang, putulin siya. Hindi yung vine dresser may kasalanan kasi pinutol niya eh. Nasisira tuloy yung So, ama. imposible nga parang minamadali kasi ng iba na mamunga. Diba? Pero ang pag titingnan mo yung senaryo, meron talagang medyo na nalilate lang ng konti yung pagbubunga niya. Kasi kaya nga bumababa eh. Kaya ang kailangan lang sa kanya, itaas lang. So, yung gardener na yung gagawa nun. Para Saka imposible naman na hindi magbubunga eh. Imposible naman na hindi magbubunga yung isang sanga kung talagang connected siya sa source. Imposible 'yon. Maliban na lang yung puno talaga walang bunga. May magano naman talaga yung puno. Pero yung mga namumunga, imposible hindi mamunga 'yon. Ang mahirap kasi, hinahanapan yung hindi naman connected. Yan ang problema. Hindi naman connected sa branch pero hinahanapan mo. May mabagal, may mabilis. Kahit connected, may mabagal, mabilis. Hindi pare-pareho. So, ang matitiyak lang natin, kapag talagang connected, magbubunga yan sa tamang panahon. Hindi mo kailangan pilitin, siyang magbubunga. Yung iba minamadali nila mabunga. Minsan talaga merong Para lumaki yung matagal lumaki kita. Actually siguro yung time na po-prostrate yung mga pastor. Sige bro, tuloy mo. Siguro pag napo-prostrate yung mga pastor, kumakapit sila sa verse na yan. para Actually para masabi, sige ayaw mo nga. Ayaw mo. Sa John chapter 6, sa verse 56, eto magandang tingnan din natin eh.
Meron sinabi si Lord na ganito tingnan nyo. He who eats my flesh and drinks my blood Mm. abides in me and I in Yes. him. So, actually, nung sinare ito ni Christ during the time na nandito siya sa lupa, yung mga disciples, yung mga followers niya, nagulat at parang na-discourage na sila to continue on following him. Marami ang nagsitalikuran na kasi isip nila ano tong teaching na to, mabigat ito Kailangan natin Kanibalism. kainin ang kanyang laman. Kailangan nating inumin ang kanyang dugo. Cannibal pala. Cannibal pala, no? Cannibalism, di ba? Di ba? So, at ang sabi ni Lord, he who eats my flesh, drinks my blood, abides in me, and I in him. So, anong ibig sabihin nito? Of course, sa panahon natin ngayon, alam na natin kung anong meaning nito Hindi katulad ng panahon na kung saan yung mga disciples, yung first hand na nakarinig nito, ang nasa isip nila, literal yung sinasabi ni Lord na kailangan yung kainin ang aking katawan, inumin yung aking dugo. Syempre, sino naman ang gagawa no? Diba? Teka muna, anong ibig mo sabihin, inumin namin ang dugo mo at kakainin namin ang iyong katawan. At pag hindi namin ininom ang dugo mo at kinain ang iyong katawan, hindi kami mag-a-abide sa iyo at hindi ka rin mag-a-abide sa amin. So medyo nahirap talagang lunukin yung statement na to. But of course, we all know sa panahon natin ngayon, hindi ito literal. Nung si Jesus ay mag-initiate nung communion, ang sabi niya, this is my body, this is my blood, di ba? Given to you, sabi niya. At yung kanyang body ay para yung kanyang blood para sa forgiveness ng kasalanan natin. And of course, yung kanyang body, according to Isaiah 53, he was wounded for our transgression, and by his wounds we are healed. So ito yung spiritual na statement ng Panginoon. And the only thing na ginawa natin kung paano nating nasabi na sa panahon natin ngayon, lahat ng mga Christians have already eaten the flesh of the Lord Jesus Christ and already drunk from the blood of Christ, is nung sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus. Nung sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus, ibinigay natin yung buong tiwala natin sa Kanya. Nung time na yon, yung sinasabi ni Christ dito na if you don't eat my flesh, if you don't drink my blood, you don't abide in me. No? But if you eat my flesh, drink my blood, you abide in me. So ngayon, alam natin, yung eating his flesh, drinking his blood, ay yung pagsampalataya natin sa Kanya at pagkilala natin sa Kanya bilang tagapagligtas at buong pagtitiwala natin na siya ang Panginoon na nagbayad ng ating mga kasalanan. So by doing that, we have eaten his flesh and we have drunk his blood, and so therefore we abide in him. So wala rin tayong effort na ginawa. Iba pa rin yung interpretation ng marami na dun sa word na if you don't abide in me and I in you. Ang interpretation, may mga effort kang gagawin like reading the Bible, attending church services, serving the Lord in the ministry. Hindi yun yung pag-a-abide. Hindi yun. Yung ikaw ay nagkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon, palataya ka sa Kanya, pinagkatiwala mo ang sarili mo sa Kanya, yun. Tayo ay nag-abide na sa Kanya. So hindi ito effort na additional work para tayo ay maligtas. Okay? So sana naging yun. Naging Kahit ngayong effort ng pastor, yung effort ng hindi pag-abide, yung hindi pag-remain, hindi natin yun kaya kasi ang Kristiyanong naiwala dito na ang kaligtasan ay nawawala, ang nagsasabi na ang Kristiyanan ay pwedeng mawala, Kristiyano. Di ba pag Kristiyano ka na, ay sabi ka ni Lord sa John 10, di ba? No one can snatch us out of His hand. Di ba? So, pati yung pag-alis, hindi na natin yun. Kung Kristiyano na tayo, hindi natin yung effort. Yes, correct. Tama. Tsaka may pangako ang Panginoon Ano bro? Babasahin ko lang po, no? Okay, may babasahin na po akong verse para magbigay tayo ng suporta dun sa ating mga napag-usapan.
Kasi kung tayo nag-iingat sa ating kaligtasan, sigurado mawawala 'yon. Siyempre, 'di ba? Yung performance natin nagpa-fluctuate 'yan eh. 'Di ba? Minsan malamig, minsan mainit. So kung basehan yung tayong nag-iingat, tayong sarili natin, eh talagang posible mawala. Pero paano kung ang Panginoong nag-iingat, eh hindi mawawala. Pero ito yung sinabi sa John 6:39, "This is the will of the Father who sent me, that all of He has given me, I should lose nothing, but should raise it up at the last day." No? So, yung kalooban ng Ama na ni isa sa mga binigay sa anak ay walang mapahamak, walang mawala. So mahina ba ang Panginoon para may mawala sa kanyang kamay, di ba? So sabi nga ni Brother Jerry kanina, John 10. So kapag ang malinaw dito na all of He has given me, I should lose nothing. So hindi ba kayang gawin ng Panginoon na protektahan, di ba? Si Peter nga nung nagkasala, di ba? Hindi siya nalayo kasi ang Panginoon ang nagano sa kanya. Nakikiusap pa nga si Satanas eh na, 'di ba? parang arboring ka siguro pero hindi. Ang Panginoon pinanalangin si Peter Arbor, na Arbor ko na to si Pedro, Lord. Pero sabi ng Panginoon, nanalangin ako para sa iyo, 'di ba? So kasi yun nga eh, kalooban ng Ama na walang mawala kahit isa doon sa mga binigay sa kanya. So, mahina ba ang Panginoon para hindi niya yun magawa? So, doon pa lang, kailangan bigyan natin ng consideration yan. Kung yung cut-off is mawawala, dito, kalooban ng Ama, hindi mawala. So, hindi naman wala yung sa atin, yung kakayanan na mawala sa Panginoon. Wala talaga. Kasi sa ngalan tayo na nakadikit, wala tayong kakayanan na humiwalay sa puno. Maliban na lang yung vine dresser, siya nagputol. Eh, hindi niya gagawin yun kasi sabi dito, lose nothing. Imposible. Eternal security Yun pa nga po. rin yung verse na binasa mo. Isa pa rin yung na proof na yung salvation natin, it all depends on Jesus. Na kay Lord pa rin. Wala talaga sa atin ng hindi nakadepende sa atin ng ating kaligtasan. So yun ang unang dapat maintindihan din natin. No? Hindi natin mini-maintain yung salvation natin. Hindi katulad ng blood pressure, no, na meron kang maintenance. No? Ang kaligtasan natin, nung tinanggap natin, regalo siya, gift. At wala din tayong kailangan gawin to maintain our salvation. Secure yung salvation natin. Hindi siya mawawala. Okay? Not because hindi tayo namumunga, ay mawawala siya. But then again, hindi natin sinasabi na okay lang na wag tayong mamunga. No? Dapat lang naman tayong makitaan ng pamumunga. And si Lord naman ang gumagawa ng pamumunga natin. Ang kailangan lang natin gawin is to continue on trusting Him, no? Mag-yield tayo sa kalooban ng Panginoon. Okay? So, lilinawin din natin 'yung kasi nowadays meron ng mga grupo na na nasa brand din ng Grace Community o ay brand din sila ng parang full grace din ang dating nila pero actually lihis din yung lihis din yung pamumuhay no? Yung tipong okay na rin sa kanila kahit na mag-asal demonyo na, okay na sa kanila kahit na malaya na silang gumawa ng kalokohan, hindi tayo nag-agree doon. Oo, hindi natin hindi natin sinasang-ayunan 'yon. Okay? So, dapat lang naman tayong sumunod sa Diyos. Pero yung pagsunod natin, walang contribution sa natamo nating kaligtasan. Hindi tayo hindi tayo nagme-maintain ng salvation by obeying God. Hindi. Pero we need to obey God dahil ligtas na tayo. Yan ang diyan. Ang Tagalog ng abide, Pastor, manatili, di ba? Manatili. Manatili sa iyo ba kung Tagalog yun yung Tagalog kasi remain kasi yung ginamit na translation sa English eh. Sa ibang translation remain. Oo. Remain in Pero me. kasi pagka kinuha mo sa iba abide. ang talagang dapat na ginamit na translation is abide.
Mm. Oo. Sa John chapter 15 sa verse 4. Tapos Ang ang ikinakabit ng iba doon, dalawa parang kasi siya eh. kailangan kami gawin. Yung Greek niya kasi is meno, yung Greek. Tapos ang kanyang mga transliteration niya o yung definition niya, pwedeng abide, remain, not to depart, etc., etc. Ngayon, sabi mo nga kanina, mamimili yung translator kung ano yung ano. Ngayon, kapag ka meron kang theological bias, ang pipiliin mo, remain. Okay? Di ba? Parang ganon. O kaya naman, ginamit mo yung salitang abide, pero iba din yung dating ng pagkaka-interpret. But just the same, kasi hindi po pwedeng i-contradict ng Lord ang kanyang sariling aral na ang kaligtasan natin 100% secure eh. Sabi nga ni Jed kanina, 'di ba, yung kinote niya, ang the will of the Father is that I shall lose none of those he had given me, 'di ba? But raise them up in the last day. Yun daw ang will ng God. Walang mawawala kahit isa of those of God has given him. So, secure yung eternal salvation natin. Walang duda yon. Hindi naman pwede i-contradict ni Jesus yung kanyang sariling pangako, 'di ba? Sabi nga niya, 'di ba, yung kanina yung John chapter 5. Magandang ulit-ulitin 'yan para magsing sa puso natin at isipan eh. Sabi ni Lord, 'di ba? You have crossed over from death to life. No, yung mga naniwala sa kanya, nag-cross over from death to life. At meron ka ng eternal life and you will never be condemned. Nako, ang gandang pangako nun. Isipin mo, past, present, and future, yung salvation natin secure. In the past, nag-crossover na tayo from death to life. At present, meron ka ng eternal life na taglay. And in the future, you will never be condemned. Oh, di ba ano yun? Package yun na salvation natin. It all depends on Him. Di ba? It's a done deal actually. Okay? Yun ang magandang term eh. Done deal. Wala nang katatakutan pa. Okay? Kaya yung word na abide dyan simply means live. Na kung saan, if you confess Jesus is the Son of God, according to 1 John, if you confess Jesus is the Son of God, God abides in you and you in God. Tapos sabi ni Lord, di ba, if you don't eat my flesh, no, and drink my blood, you cannot abide in me. Eat my flesh and drink my blood so that you may abide in me. Okay? Isipin mo yun. So, kainin mo yung katawan at inumin mo yung dugo ni Jesus, sabi ni Lord, para tayo ay mag-abide sa Kanya. And of course, eating His flesh and blood, hindi literal yun. Yun ay spiritually, parang sinasabi ni Lord, you have to trust Him. Believe in Him. On His finished work. Yun. So, lahat tayo nangyari na natin yun. Nangyari na sa atin, di ba? Sa communion, di ba, sinabi ni Lord yan, eat my flesh, drink my blood, di ba? Every time you do this, you remember me. Ano yung inaalala natin? Yung kanyang kamatayan on the cross na naging dahilan para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Because His death on the cross was payment for our sins. Di ba? So sabi niya, eat the bread, it represents my body, drink my blood, di ba? So yun, no? Hindi hindi ito literal. So ginamit niya yung abide doon eh. Doon sa John chapter 6 na yan, 56, John 6:56. Whoever eats my flesh and drinks my blood, di ba? He abides in me and I in him. So yun yung gagawin natin to abide. Maniwala ka, sumampalataya sa Kanya. Hindi meron kang mga effort na gagawin like obeying God, praying, devotion, active sa ministry. Hindi yun yung pag-abide. Pag sumampalataya ka kay Lord, nag-abide ka na. Okay? So mukhang overtime na tayo. Okay? Jerry, conclude mo na tong topic natin. Okay, so ayun nga, sana po malinaw sa lahat ng ating mga viewers na dun sa mga, lalo na dun sa mga naiwala na kung ang kaligtasan ay nawawala. Ayun, kung isa man yun sa verse yun na piniwalaan nyo, ay sana nagbigay linaw po ito ngayon sa inyo na ang salitang cut off ay lift up
at yung to remain, hindi natin kailangan may gagawin dahil si Diyos na ang ang Panginoon na ang gumawa para sa atin. Tsaka yun nga po, ang kaligtasan natin ay hindi pwedeng mag-contradict yung sinasabi ni Lord na tayo ay naligtas only by faith at wala tayong additional na gagawin. Maraming salamat sa nanonood sa atin at ako po muli si Brother Jerry, Grace Life. Si Joel. Kahiyaan na naman kayo. Ajay na. Paano na tayo? Naglalag eh. Naglalag ata si naglalag si Of course, panghawakan po natin yung mga napag-usapan at sana natanim dun sa mga na mga nanonood ngayon yung ating mga pinag-usapan. Wala naman pong pinagkaiba yan sa John 1:12 na nung tayo ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos ay wala tayong ginawa, nanampalataya lang tayo. So wala tayong pwedeng gawin para manatili tayong anak kasi wala din naman tayong ginawa kung tayo ay naging anak. Except manampalataya. O manampalataya lang. So, yung halos same principle lang po yon. Kung i-apply natin doon sa pagkakadugtong natin sa puno, wala din tayong ginawa. Nanampalataya lang tayo. Kaya wala din tayong pwedeng gawin para maialis doon. At kung yung pagbubunga naman ang iniisip ng iba, ay siguro kailangan lang natin medyo maghintay. Baka masyado lang natin minamadali yung iba. Kaya minsan tinatakot-takot natin ng konti. So medyo alisin na natin yung mga ganung style. Luma na po yun eh. Luma na yun eh. Noon lang yun eh. Di ba pastor, mga bagong pasok pa lang yung church dito, puro ganyan eh, mga fiery preaching para manakot. Medyo tanggalin na natin yun. Dapat maintindihan na natin yung biyaya. Yun po yung purong aral ng biyaya. So, madagdagan pa po yung mga kaalaman natin sa mga susunod na linggo, medyo dagdagan pa po natin yan. May continuation po tayo, pastor? Meron pa yan. Meron pa. Parang meron pa. Natin pa yung mga verses. Magandang gabi po sa lahat at isang mapagpalang gabi po. Sige po, ano ko lang yung sinabi ni Brother Joel, no? Panapos. Ano mang ang kasaligtasan na hindi natin pinaghirapan, nakuha natin hindi sa pamamagitan ng gawa natin, ay hindi rin natin maiwawala dahil kinulang din tayo sa gawa. O ba? Amen. So, Amen. ang kaligtasan na hindi natin tinanggap dahil sa ating gawa, ay hindi rin natin mawawala dahil kinulang tayo sa gawa, no? So yun lang po yung bibiling ko ngayong gabi. Magandang gabi po sa mga sumubaybay at see you next week. Magandang gabi po. Okay, magandang gabi ulit sa lahat ng ating mga followers at salamat po sa inyong panonood ngayong gabi. Sana itong ating naging discussion ay naging blessing po sa ating lahat. Okay, so sa susunod na ikalawang linggo, magkita-kita po ulit tayo dito po sa Grace Life Forum. Okay? Good evening po sa ating lahat. Good evening.